Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back dito po sa ating Sunset Moments. Ito po si Sir Cotaylo, ang inyong abang lingkod. Magandang pakinggan ngayon itong mga naging topic o agenda ni President Donald Trump and yung Vice President din niya na pumunta sa dakong western part or sa Europe, kung saan ang naging topic nila sa summit ay itong artificial intelligence. No? Isa nga ito sa mga naging promise ni President Donald Trump na gusto niyang ito ay maituwid at maging isang kasangkapan din sa industriya. Nakita rin niya na maraming mga maraming mga potentialities kung ang titingnan ay ang artificial intelligence or AI na tinatawag. Now, dandahanin natin ito. Siguro, i-divide natin ito sa dalawang parte ng ating video. Pero sa ngayon, gusto ko lamang banggitin sa inyo kung paano at kumbaga ang epekto kasi ng artificial intelligence aside sa technology, meron sa academy or academic, economic, security or military at sa industries, no? And marami tayong makikita, na sabi nga ng iba, pag pupunta daw sila sa restaurant, hindi na rin daw talaga yung waiter or waitress ang pumupunta sa kanila na maghahatid ng pagkain. Meron ng mga robots na siyang pupunta sa table mo na at ihahatid yung order mo. Na? So, in a chance, kumbaga, hindi na kailangan ng mga waiter or waitress. Kasi, meron ng robot na i-computerize na lang doon sa cashier, no? Or kung doon ba sa kusina, kung ano yung mga in-order at kukunin, dadalhin ng robots dun sa mga nag-order mga customers. Isang epekto dyan, saan pupunta yung mga waiter or waitress? Maging kapalit na lang ba sa kanila ang mga robots? Ito yung AI. Na kumbaga, matatabunan ba ng AI ang mga waiter or waitress? So, isa lang ito sa mga kumbaga cosmic na epekto sa ekonomiya. Sa akin naman, personal kong ibahagi sa inyo itong academic studies ko ito. Sa doctorate ko kasi ang naging dissertation ko was on multimedia instructions. AI din ang ang naging gamit dito. Kasi nga sa traditional teaching, andun kami mga teachers. Pero gumawa rin ako ng computerized na mga modules na ang mga students, doon na sila sa computer magha-hands-on kung ano yung dapat nilang pag-aralan. Kumbaga, ang ginamit ko noon sa college algebra. So, ako naman, being a teacher, gumawa ako ng achievement test. Ginamit ko yun sa post-test at matapos yung semester, gumawa rin ako ng post-test, pre-test at saka post-test ng achievement tests. Now, of course, as a teacher, achievement test yun kukunin mo yung mga academic or cognitive skills ng mga bata kung saan sila nagde-develop. So, ito na yung sa academy sa mga face-to-face at saka kumbaga methods of teaching, principles of teaching. Sa cognitive skills, andun yung comprehension, or information, yung what,
And kailangan matutunan ito ng mga bata. Second, yung understanding or comprehension. So, marunong man siya magbasa, pero hindi niya naintindihan. Paano yun? Maraming mga ganyan sa elementary. Kahit na sa mga martial arts students ko noon, marunong sila ng mga technical skills, pero magbasa man, nakakabasa, pero hindi pala nila naintindihan. So ito yung mga cognitive skills, knowledge and understanding. Pangatlo, yung computations. So kung na-understand na nila yung mga problems, they can compute. They can use a formula to solve the problems. So computation ang cognitive skills doon. And pang-apat, they have to analyze. They have to analyze. And they have to evaluate kung tama nga ba talaga. And later, of course, after evaluation, magkakaroon man ng result, maganda ba o hindi, then there should be a reward or award. Pero sa management na rin yun. So, information, understanding, computation, analysis, and so on. Kaya, ito ang gawain ng mga teachers. Now, isa lang mo man yan sa computer, sa artificial intelligence, dapat andun yung mga anggulo kung saan ang mapag-aaralan ng mga estudyante sa AI, dun sa computer, andun yung mga variables na yun. Para makita ng teachers kung saan nag-develop talaga yung mga estudyante. Hindi mo naman masabi-sabing 2x plus y over 2 equals to, pag hindi nila alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng x and y doon, they have to understand the problem and compute what is being asked. So, doon, kailangan ang teachers doon. Now, to cut the story short, doon sa pre-test, hindi pa nakapag-aral ang mga bata doon pre-test. So, yun ang unang bahagi ng semestre nila. And after the semester, my final exam. So, andun na yung first examination and semifinals or midterm, semifinals, final examinations or test. And then, papasa man o hindi, binigyan ko pa rin sila ng achievement test. Na kung saan, parehas lang ang questions doon sa pre-test at saka sa post-test. Then sa problem ko doon is there any significant difference or significant difference between this post-test and the pre-test? Pero nag-examination pa rin, nag-experimental research pa rin ako doon sa traditional teaching. The same materials. Andun yung achievement test or pre-test, andun yung lessons for the entire semester, and then the final exam up to the post-test. So, nagkaroon ng comparison sa pre-test at saka post-test ng AI, multimedia instruction. Maganda ang naging pangyayari. Talagang may natutunan yung mga bata doon sa AI, sa multimedia. Ikinumpara ko ito doon sa teaching method or traditional teaching method na face-to-face talaga yung teacher at saka mga estudyante. So ano man ang result doon sa traditional teaching method at doon sa AI, ikinumpara ko yun.
is there a significant difference between the results of the traditional teaching method and the experimental teaching method of or using AI? And doon makikita kung talagang epektibo or effective yung AI, no, or multimedia na ginawa ko noon. Ako ang gumawa ng mga lessons na naka-record na yon at isasalang na lang o isinalang ko na sa computer. Doon mag-aaral ang mga estudyante. Of course, basically, kailangan mo turuan sila sa i-orient mo sila how to use the computer, no? Saan sila mag-open doon, no? And along the way, parehas ang nangyayari. Pumasa ang estudyante sa AI, sa experimental, at saka doon sa traditional. Meron mang bumagsak o mababa ang development. Tiningnan ko sa pretest, mababa rin ang niya eh. Ang pretest niya sa post-test, mababa rin. Kaya in a sense, kahit na nag-aral siya, talagang medyo may kahinaan ang studies niya doon. No? Well, whatever may be the reason, andun na yun sa bata or sa estudyante. No? Kumbaga sa curve, regular curve, no? May mga marginal error man doon, andun na yung bagay na talagang statistically na meron naman talagang makikita or makita mong expected na marginal error, kumbaga. Now, that is only in the academic field, Pero marami pang mga bagay-bagay, no? Halimbawa sa economy, yung nabanggit ko na mga robots na ginamit doon ng instead of waiter and waitress. No? Dito sa academic or education, tawagin na lamang nating education. No? Mapapalitan ba ang mga teachers ng mga computerized educational materials? Baka mawalan ng trabaho ang mga teachers. No? So, ito rin sa education. No? Militarily, ay malaking bagay talaga yan. Security, malaking bagay yan. Kaya yan, ituloy-tuloy natin ito sa part 2, pero dito lamang, kumbaga patikim lamang ito dito sa AI na talagang pinupuntir yan ng Amerika sa ngayon. And I don't know kung ano talaga mangyayari doon sa AI Summit with the Vice President of America, Vance. Andun sila doon at saka mga leaders, economic leaders, government leaders doon sa Italy. And maybe they can arrive to a certain direction or conclusion or proposal sa ginagawang summit sa ngayon. So, hindi ko muna pa hahabain dito. To be continued na lamang po ito. Ito po ang inyong Sir Cotaylo at sabay tayong magtuloy-tuloy lang sa ating educational education, academic educational program, continuous educational program. Maraming salamat po. And by the way, I'd like to congratulate yung alternative learning system dun sa Bawang, kina Ma'am Cherry na Rempilio, kay Ma'am Padua, Ruth Padua, nagtuturo sila sa prisuhan. Teachers yun, pero ang classroom sila doon sa bilangguan. May biruin mo, bilanggo, pero nakagraduate. Habang ang system doon, tinuturuan sila ng ALS, Alternative Learning System, dala-dala ng mga itong ALS teachers, doon sila sa bilangguan nag-aaral.
and then merong nakapasa na graduate. So congratulations, Als Bawang, and proud ako sa inyo. Okay, so dito na lamang po. Ito po ang ating Circo Tylo sa ating Sunset Moments. See you next time. Itutuloy natin po itong AI sa susunod na episode natin. Bye-bye.